Mga kaibigan, naghahanap ng katotohanan, ako si Marco, at inaanyayahan kita na sumakay sa isang paglalakbay na hindi sa mga lupain, ngunit sa buong panahon, upang galugarin ang mga tunog ng pananampalataya at kasaysayan. Sa loob ng maraming siglo, ang Biblia ay tumayo bilang isang pundasyon ng paniniwala, ang mga salaysay nito ay pinagtagpi sa tela ng hindi mabilang na buhay. Gayunpaman, ang pag-aalinlangan ay madalas na lumitaw, ang mga kwentong ito ba ay mga alamat lamang, o may hawak ba silang mas malalim, na patunayan na katotohanan? Ngayon, sinisiyasat namin ang 12 kapansin-pansin na mga natuklasan sa arkeolohiko na sumasalamin ng malalim sa talaan ng Biblia, na naghahabi ng isang nakakahimok na tapestry ng katibayan na nagsasalita ng mga volume. Maghanda na magtaka, sa mga nakaraan ay humahawak ng mga lihim na naghihintay na may palabas. Magsimula tayo. Ang aming unang paghinto ay magdadala sa amin sa puso ng lumang tipan, sa panahon ni Jeremias, isang propeta na ang mga salita ay sinunog ng apoy ng banal na pananalig. Ang Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5 ay nagsasaad, "Bago ko ako nabuo sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka mag-cast out ng sinapupunan ay binalaan kita, at inorden kita ng isang propeta sa mga bansa." Ang malalim na pagpapahayag ng layunin ng Diyos ay maganda ang corroborated sa pamamagitan ng pagtuklas ng Barak Seal. Isipin, isang maliit na piraso ng luwad, na nagdadala ng inskripsyon, Barak, anak ni Neria. Ang tila hindi gaanong kahalagahan ng artifact ay nagsisilbing isang nasasalat na link sa mismong tao na nagsilbing taga-sulat ni Jeremias, isang makasaysayang figura na ang pagkakaroon ay dating pinagtatalunan, na ngayon ay nakumpirma ng katibayan na gaganapin sa loob ng palad ng ating kamay. Ito ay isang bulong mula sa nakaraan, na nagpapatunay ng pagiging tunay ng makahulang salaysay, na nagpapaalala sa amin na ang mga salita ng banal na kasulatan ay nakaangkol sa mismong tela ng kasaysayan. Susunod, naglalakbay kami sa Jericho, isang lungsod na natatakpan sa sinaunang misteryo. Isinalaysay ng aklat ni Joshua ang dramatikong pagbagsak ng mga kakilakilabot na pader nito, ang isang makahimalang kaganapan ay madalas na pinag-uusapan. Gayunpaman, ang mga arkeolohikal na paghuhukay ay nagbukas ng mga lugar ng pagkasira ng Jericho, na bumalik sa panahon ng Biblia. Ang nakakaintriga na pagtuklas ay namamalagi hindi lamang sa edad ng lungsod mismo, ngunit sa paraan ng pagkawasak nito. Ang katibayan ay nagmumungkahi ng isang pagbagsak ng sakuna, marahil na na-trigger ng isang malakas na lindol, na sumasalamin sa account sa Biblia na may katumpakan ng chilling. Hindi lamang ito isang pagkakataon, ito ay isang tagpo ng kasaysayan at pananampalataya, isang testamento sa kawastuhan ng salaysay sa Biblia. Inaanyayahan tayo na isaalang-alang ang malalim na kapangyarihan na likas sa loob ng sagradong teksto. Ang aming paglalakbay ay nagpapatuloy sa paghahari ni Haring David, isang figura ng napakalaking kahalagahan sa kapwa mga tradisyon ng mga Hudyo at Kristiyano. Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa kanyang paghahari, kanyang mga pananakop, at ang pagtatatag ng kanyang dinastiya. Sa loob ng maraming taon, ang account na ito ay nanatiling higit sa loob ng lupain ng pananampalataya. Gayunpaman, ang pagtuklas ng Teldan Stele ay kapansin-pansing binago ang pangunawa na iyon. Ang sinaunang inskripsyon ng bato na ito, na naka-etched sa Aramaic, hindi patas na binabanggit ang "bahay ni David", na nagpapatunay sa pagkakaroon ng pivotal na hari na ito, na nagpapatunay hindi lamang ang kanyang paghahari, kundi pati na rin ang makasaysayang pagiging tunay ng salaysay sa Biblia na nakapaligid sa kanya. Ang mga implikasyon ay malayo, na pinapatibay ang katotohanan ng talaan ng Biblia at ang konteksto ng kasaysayan nito. Hindi ito isang bagay ng bulag na pananampalataya, ngunit sa pangangatwirang pagsisiyasat, ng pag-convert ng mga linya ng katibayan na nagpinta ng isang matingkad na larawan ng nakaraan. Ang kwento ay nagbubukas pa sa pagtuklas ng Cyrus Cylinder. Ang sinaunang cylinder ng luwad na ito, na nakasulat sa mga utos ng hari ng Persia na si Cyrus the Great, ay nagsasalaysay ng kanyang patakaran ng pagpapalaya sa mga itinapon na mga tao at pinapayagan silang bumalik sa kanilang mga homeland. Ito ay ganap na nakahanay sa biblical na account ng pagbabalik ng mga Hudyo sa Jerusalem pagkatapos ng kanilang pagpapatapon sa Babylonia, tulad ng detalyado sa aklat ni Ezra. Ang kamanghamanghang tagpo ng mga account sa kasaysayan at Biblia ay binibigyang diin ang kawastuhan ng salaysay sa Biblia,
na nagpapakita ng makasaysayang saligan nito sa mga kaganapan na napatunayan sa pamamagitan ng mga independenteng mapagkukunan. Binibigyang diin nito ang katotohanan na ang Biblia ay hindi nakasulat sa isang vacuum, ito ay isinulat sa loob ng konteksto ng kasaysayan ng mundo. Ito ay kung saan ang pananampalataya at kasaysayan ay magkakaugnay, na lumilikha ng isang tapestry ng malalim na kabuluhan. Patuloy nating galugarin ang mga kamanghamanghang pagtuklas na ito, mula sa engineering na kamangha-mangha ng tunnel ni Ezechias hanggang sa mga madamdaming inskripsyon ng bato ng Moabite, sa kapansin-pansin na pagpapanatili ng mga patay na scroll ng dagat at lampas pa, ang bawat pagtuklas na nagsisilbing isang malakas na tipan sa walang katapusang kawastuhan ng Biblia. Ang tunnel ni Hezekias, isang kamangha-mangha ng sinaunang engineering, ay nakatayo bilang isa pang nakakahimok na halimbawa. Inukit sa pamamagitan ng solidong bato sa ilalim ng lungsod ng Jerusalem, siniguro ng aqueduct na ito ang isang palaging supply ng tubig para sa lungsod sa mga oras ng pagkubkob. Ang inskripsyon na natagpuan sa loob ng tunnel, na nagdedetalye sa pagtatayo at pagkumpleto nito, hindi lamang nagpapatunay sa pagkakaroon nito ngunit din ang pagwawasto ng account sa Biblia ng paghahari ni Ezechias at ang kanyang pagsisikap na palakasin ang Jerusalem. Ang tumpak na engineering, ang masusing pagpaplano, at ang manipis na katapangan ng proyekto ay sumasalamin sa isang antas ng pagiging sopistikado na bihirang nakikita sa mga sinaunang sibilisasyon. Nagsasalita ito ng mga volume tungkol sa talino ng talino at mga mapagkukunan na magagamit sa panahong ito, karagdagang pagpapatunay ng salaysay sa Biblia. Isipin ang manipis na pagpapasya, ang masusing pagpaplano, ang walang tigil na paglutas na kinakailangan upang magsagawa ng isang napakalaking gawain. Ang tunnel mismo ay isang testamento sa pananampalataya, talino sa paglikha, at ang kapangyarihan ng pagsisikap ng tao, perpektong nakahanay sa paglalarawan ng Biblia ng paghahari ni Ezechias bilang isang panahon ng makabuluhang konstruksyon at fortification. Pagkatapos ay mayroong Moabite stone, isang basalt steel na natuklasan noong 1868. Ang inskripsyon na ito, na isinulat sa wikang Moabite, ay nagsasalaysay ng kwento ni Haring Mesha ng Moab, isang kapanahon ng mga hari ng Israel. Habang ang account ay naiiba ng bahagya mula sa salaysay sa Biblia, kapansin-pansin na ang mga pangunahing kaganapan na nabanggit sa mga libro ng mga hari at ikalawang hari, na nagbibigay ng isang independenteng makasaysayang account ng parehong panahon. Ang pagkakaroon ng bato ay nagpapatunay sa mga account sa Biblia, na nagpapatunay sa pagkakaroon ng mga kaharian na ito at ang kanilang mga pakikipag-ugnay, kahit na ang pagpapakita ng isang subtly na magkakaibang pananaw. Hindi ito tungkol sa pagsalungat sa Biblia, ito ay tungkol sa pagpapayaman ng aming pag-unawa sa makasaysayang konteksto kung saan ito isinulat. Ang mga pagkakaiba-iba, kung mayroon man, ay highlight ang mga pagiging komplikado ng interpretasyong pangkasaysayan at ang kahalagahan ng pagsasaalang-alang ng maraming mga pananaw. Ito ay karagdagang nagpapalakas sa kaso para sa katumpakan ng kasaysayan ng Biblia, hindi bilang isang walang kamali-mali na tala, ngunit bilang isang mayaman na layered na dokumento na naka-embed sa loob ng tapestry ng sinaunang kasaysayan. Ang mga patay na scroll sa dagat, na natuklasan sa mga kuweba ng Qumran, ay kumakatawan sa isang kayamanan ng mga sinaunang manuskrito, mula pa noong ikalawang siglo BCE. Ang mga scroll na ito ay naglalaman ng iba't ibang mga teksto sa Biblia, kabilang ang halos kumpletong mga kopya ng Hebreyong Biblia. Ang kanilang pagtuklas ay hindi lamang nagbibigay ng isang sulyap sa tekstual na ebolusyon ng Biblia ngunit kinukumpirma din ang kamanghamanghang kawastuhan na kung saan ang teksto ng Biblia ay napanatili sa milenya. Ang mga pagkakaiba-iba at pagkakaiba sa pagitan ng mga scroll na ito at sa ibang mga bersyon ay nagtatampok ng masusing pagsisikap na kinuha upang mapanatili ang teksto, na nagpapakita ng mataas na halaga na inilagay sa integridad nito. Ito ay isang malakas na testamento sa kahalagahan ng teksto ng Biblia sa buong kasaysayan. Ang pagtuklas ng mga scroll sa Dead Sea ay hindi lamang patunayan ng Biblia, pinalalalim nito ang aming pagpapahalaga sa pangangalaga at dedikasyon na nakatuon sa pagpapanatili ng mensahe nito sa mga henerasyon. Ito ay isang testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng pananampalataya at ang malalim na epekto ng Biblia sa sibilisasyon. Ang pag-aaral ng mga scroll na ito ay patuloy na nagpapakita ng mga bagong pananaw, na nagpayaman sa aming pag-unawa sa mundo ng Biblia at ang konteksto nito. Isaalang-alang ang mga arkeolohikal na pagtuklas sa Jerusalem mismo. Halimbawa,
Ang lungsod ng David Excavations ay nagbukas ng nakakahimok na katibayan ng isang malaki, maayos na lungsod na nagsimula noong panahon ni Haring David. Pinag-uusapan namin ang tungkol sa mga sopistikadong sistema ng tubig, kahanga-hangang mga kuta, at katibayan ng isang umuusbong na sentro ng lungsod. Lahat ay nakahanay sa mga paglalarawan ng Biblia ng Jerusalem sa panahon ng paghahari ni David. Ang mga ito ay hindi lamang mga haka-haka, ang mga ito ay nasa salat, pisikal na labi na nagpapahiram ng kredensyal sa salaysay ng Biblia. Ang pag-alis ng mga istrukturang ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapatunay ng isang punto, tungkol ito sa buhay ng isang mundo na sa loob ng maraming siglo ay umiiral lamang sa mga nakasulat na account. Pinapayagan kaming maglakad, halos literal, sa mga yapak ng mga numero ng Biblia, na kumukonekta sa amin ang mas malalim sa makasaysayang konteksto ng mga banal na kasulatan. Bukod dito, ang pagtuklas ng mga sinaunang mga seal at mga inskripsyon na nagdadala ng mga pangalan ng mga numero ng Biblia ay nagpapalakas sa katumpakan ng kasaysayan ng teksto. Isipin na may hawak na isang maliit na selyo ng luhad, na nakaprint na may pangalan ng isang hari o opisyal na nabanggit sa Biblia. Ito ay hindi lamang isang pangalan sa isang pahina, ito ay isang nasasalat na piraso ng kasaysayan, isang direktang link sa mga individual at mga kaganapan na inilarawan sa mga banal na kasulatan. Ang mga artifact na ito ay kumikilos bilang mga angkla, na saligan ng salaysay sa Biblia sa loob ng mas malawak na konteksto ng kasaysayan ng sinaunang malapit na silangan. Hindi lamang sila katibayan ng corroborative, ang mga ito ay mga pisikal na pagpapakita ng mundo na inilarawan ng Biblia, na pinipigilan ng agwat sa pagitan ng nakasulat na salita at ang nasasalat na nakaraan. Mag-isip tungkol sa mga implikasyon nito. Hindi lamang kami nakikipag-usap sa mga abstract na konsepto o paniniwala na batay sa pananampalataya, nakikipag-usap kami sa isang makasaysayang talaan na lalong sinusuportahan ng nasasalat na ebidensya. Ang pagkakaugnay ng mga natuklasan sa arkeolohiko, pagsusuri sa tekstwal, at makasaysayang iskolar ay nagpinta ng isang mas mayaman, mas nakakainis na larawan ng mundo ng Biblia. Hindi ito tungkol sa bulag na pananampalataya, ito ay tungkol sa pakikipag-ugnay sa makasaysayang talaan na may isang kritikal at bukas na pag-iisip, na nagpapahintulot sa katibayan na magsalita para sa sarili. Ang mas maraming mga natuklasan sa kasaysayan at arkeolohiko na ito, mas pinapahalagahan natin ang kayamanan at pagiging komplikado ng pagsasalaysay sa Biblia. Ang patuloy na pananaliksik at pagtuklas ay patuloy na muling pag-aayos ng aming pag-unawa sa mundo ng Biblia. Ang mga bagong teknolohiya, tulad ng ground-penetrating radar at advanced imaging technique, ay patuloy na nagbubunyag ng mga bagong layer ng impormasyon, pagdaragdag ng karagdagang lalim sa aming pag-unawa sa mga sinaunang sibilisasyon at ang makasaysayang backdrop ng Biblia. Hindi ito isang static na katawan ng kaalaman, ito ay isang dynamic na larangan ng pag-aaral na patuloy na umuusbong at nagpapalawak, pinino ang aming pag-unawa sa salaysay ng Biblia at ang lugar nito sa kasaysayan ng tao. Ang patuloy na mga proyekto ng paghuhukay sa iba't ibang mga lokasyon sa buong Levant ay patuloy na nagbubunga ng mga bagong pananaw, na higit na kinukumpirma ang makasaysayang konteksto ng Biblia at hinahamon tayo na muling masuri ang aming pag-unawa sa mga salaysay nito. Ang tagpo ng arkeolohiya, kasaysayan, at pag-aaral sa Biblia ay nagbibigay ng isang nakakahimok na salaysay na kapwa may intelektual na nagpapasigla at nagpapayaman sa espiritual. Isaalang-alang, halimbawa, ang pagtuklas ng Keldan stele, isang nakasulat na fragment ng bato na hindi nabuksan sa Hilagang Israel. Ang tila maliit na piraso ng basalt ay naglalaman ng isang sanggunian sa House of David, isang parirala na direktang nagpapatunay sa Biblia na account ng dinastiya ni Haring David. Bago ito natuklasan, ang ilan ay nagtanong sa pagiging makasaysayan ni David, na ibinalik siya sa lupain ng mitolohiya o alamat. Ang Keldan stele, gayunpaman, ay nagbibigay ng hindi masasabing labis na ebidensya ng Biblia ng kanyang pag-iral at ang kapangyarihan ng kanyang kaharian. Ito ay isang nasasalat na link sa isang pivotal figure sa kasaysayan ng Biblia, na pinapatibay ang kanyang lugar sa loob ng talaang pangkasaysayan. Mag-isip tungkol sa mga implikasyon nito para sa aming pag-unawa sa Biblia. Ito ay hindi lamang isang koleksyon ng mga kwento na naipasa sa mga henerasyon, ito ay isang salaysay na nakaugat sa isang tiyak na oras at lugar, isang salaysay na lalong nagiging corroborated ng mga natuklasan na arkeolohiko.
Ang bawat bagong paghahanap ay hindi lamang kumpirmahin kung ano ang alam na natin, nagdaragdag ito ng mga bagong layer ng pagiging komplikado at nuance sa salaysay ng Biblia, na hinahamon tayo na muling suriin ang aming mga pagpapalagay at palalimin ang aming pag-unawa. Ang parehong prinsipyo ay nalalapat sa pagtuklas ng mga sinaunang lungsod na nabanggit sa Biblia. Ang paghuhukay ng Jericho, halimbawa, ay nagpapakita ng isang sopistikadong sentro ng lungsod na nakahanay ng maayos sa mga paglalarawan sa Biblia. Ang mga layer ng kasaysayan ay walang takip sa Jericho, mula sa mga unang pag-areglo hanggang sa pagkawasak nito at kasunod na muling pagtatayo, ay nagbibigay ng isang nasasalat na backdrop sa salaysay ng Biblia, na nagpapahintulot sa amin na may larawan ang konteksto kung saan nabuksan ang mga kaganapang ito. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabasa tungkol sa Jericho, ito ay tungkol sa karanasan nito, pag-unawa sa kasaysayan nito, mga tao, at lugar nito sa loob ng mas malaking kwento sa Biblia. Ang interplay na ito sa pagitan ng arkeolohiya at ang Biblia ay hindi lamang tungkol sa pagkumpirma ng mga detalye sa kasaysayan, ito ay tungkol sa pagpapayaman ng ating pag-unawa sa karanasan ng tao na inilalarawan sa mga banal na kasulatan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa konteksto ng kasaysayan at pangkultura, mas mapapahalagahan natin ang mga pagganyak, pakikibaka, at pagtagumpay ng mga figure sa Biblia. Makakakuha tayo ng mas malalim na pananaw sa panlipunan, pampulitika, at relihiyosong tanawin ng sinaunang malapit na silangan, at kung paano ang mga salik na ito ay humuhubog sa buhay at mga patutunguhan ng mga individual na inilarawan sa Biblia. Pinapayagan kaming lumipat sa kabila ng isang pinasimpleng pagbabasa ng teksto at makisali sa isang mas malalim at mas makabuluhang antas. Sinimulan naming makita ang salaysay sa Biblia hindi bilang isang hiwalay na koleksyon ng mga kwento, ngunit bilang isang masiglang tapestry na pinagtagpi mula sa mga thread ng karanasan ng tao, na itinakda laban sa mayamang likuran ng sinaunang kasaysayan. Ang mas natutunan natin, mas napagtanto natin ang lalim at pagiging komplikado ng mundo ng Biblia, isang mundo na patuloy na ibunyag ang mga lihim nito sa pamamagitan ng masusing pananaliksik at pagtuklas sa groundbreaking. Ang patuloy na pag-uusap sa pagitan ng arkeolohiya at pag-aaral sa Biblia ay isang testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng salaysay ng Biblia at ang kapasidad nito na makisali at magbigay ng inspirasyon sa atin kahit ngayon. Ang bawat bagong pagtuklas ay nagpapalakas ng koneksyon sa pagitan ng nakasulat na salita at ang nasasalat na nakaraan, na nagpayaman sa aming pag-unawa sa pareho. Isaalang-alang ang mga patay na scroll sa dagat, halimbawa. Ang kanilang pagtuklas ay nagbago ng aming pag-unawa sa mga teksto sa Biblia, na nagbibigay sa amin ng mga kopya ng mga librong Biblia na mas matanda kaysa sa dati ng kilala. Ang mga scroll na ito ay hindi lamang mga sinaunang kopya, nag-aalok sila ng mga pagkakaiba-iba sa mga salita, iba't ibang mga interpretasyon, at mga sulyap sa ebolusyon ng teksto ng Biblia mismo. Ang pag-aaral ng mga pagkakaiba-iba na ito ay nagbibigay daan sa amin upang masubaybayan ang kasaysayan ng teksto, maunawaan ang mga proseso ng paghatid, at pinahahalagahan ang mga komplikado na kasangkot sa pagpapanatili at pagbibigay kahulugan sa mga sagradong teksto sa buong millennia. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang window sa mga Scribble workshop ng nakaraan, na nasasaksihan ang maingat na gawain ng pagkopya at pagpapanatili ng mga mahahalagang dokumento na ito. Inihayag din ng mga scroll ang isang kayamanan ng mga di-biblical na teksto, na nagpapagaan sa mga paniniwala, kasanayan, at pang-araw-araw na buhay ng pamayanang Hudyo sa panahon ng ikalawang templo. Ang mga dokumentong ito ay nagbibigay sa amin ng isang mas mayaman, higit na nakakainis na larawan ng mundo kung saan lumitaw ang maagang Kristyanismo. Mag-isip din tungkol sa patuloy na paghuhukay sa mga site tulad ng Megiddo at Hazor. Ang mga lungsod na ito, na binanggit ng paulit-ulit sa lumang tipan, ay naghahayag ng mga layer sa mga layer ng kasaysayan, ang bawat layer na nagdaragdag sa aming pag-unawa sa pampulitika, militar, at pang-ekonomiyang tanawin ng sinaunang malapit na silangan. Ang mga kuta, palasyo, at mga templo na walang takip sa mga site na ito ay buhay ang mga kwento ng pagsakop, diplomasya, at kasanayan sa relihiyon na inilarawan sa Biblia. Maaari nating literal na lumakad sa mga lansangan ng mga sinaunang lungsod na ito, na iniisip ang mga taong nakatira doon, ang kanilang pang-araw-araw na gawain, kanilang pag-asa, at kanilang takot. Ang arkeolohiya ay nagbibigay sa amin ng pisikal na katibayan upang suportahan, hamon, at pagyamanin ang aming pag-unawa sa mga salaysay sa Biblia.
Pinapayagan kaming lumipat sa kabila ng mga abstract na konsepto at makisali sa mga nasasalat na katotohanan ng nakaraan. Hindi lamang ito tungkol sa pag-verify ng mga account sa Biblia, ito ay tungkol sa pag-unawa sa drama ng tao na naglalahad sa loob ng isang tiyak na konteksto ng kasaysayan. Ang mga pagtuklas ng mga sinaunang armas, palayok, at mga tool ay nag-aalok ng mga pananaw sa pang-araw-araw na buhay ng mga ordinaryong tao, na nagpayaman sa ating pag-unawa sa panlipunang tela ng mga sinaunang lipunan. Halimbawa, ang pagtuklas ng mga pagpapatupad ng agrikultura ay maaaring sabihin sa amin ang tungkol sa mga diskarte sa pagsasaka, mga sistemang pang-ekonomiya, at ang mga hamon na kinakaharap ng mga nagtuturo sa lupain. Ang pagtuklas ng mga personal na artifact, tulad ng alahas o tool, ay maaaring sabihin sa amin ang tungkol sa mga individual na buhay, paniniwala, at katayuan sa lipunan. Ang mga detalyeng ito, na madalas na hindi napapansin sa isang tekstwal na pagbabasa ng Biblia, ay buhayin ang mundo ng Biblia sa isang mas visceral at makabuluhang paraan. Nagsisimula kaming makita ang mga figure sa Biblia hindi bilang mga gawa-gawa na gawa, ngunit bilang mga tunay na tao na naninirahan sa loob ng isang komplikado at pabago-bagong mundo. Ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng arkeolohiya at pag-aaral sa Biblia ay isang pabago-bago at patuloy na umuusbong na proseso. Ang mga bagong pagtuklas ay patuloy na hinahamon ng aming mga pagpapalagay, na pinipilit kaming suriin muli ang aming mga interpretasyon at pinuhin ang aming pag-unawa. Ang prosesong ito ay hindi tungkol sa pagpapatunay o pag-disproving ng Biblia, ito ay tungkol sa pagpapayaman sa aming pakikipag-ugnay dito. Ito ay tungkol sa pagpapalalim ng ating pag-unawa sa karanasan ng tao, pagiging komplikado ng kasaysayan, at ang walang hanggang kapangyarihan ng salaysay ng Biblia upang makipag-usap sa amin sa buong siglo. Ito ay isang testamento sa patuloy na paghahanap para sa kaalaman at ang walang hanggang kaugnayan ng nakaraan sa ating kasalukuyan. Ang higit na natuklasan natin, mas pinapahalagahan natin ang malalim na lalim at pagiging komplikado ng mundo ng Biblia at ang kayamanan ng kwento ng tao na ito ay nagbubukas. Ang paglalakbay ng pagtuklas ay nagpapatuloy, at ang bawat bagong paghahanap ay magbubukas ng mga bagong paraan ng pagtatanong at pag-unawa. Ang interplay sa pagitan ng dalawang disiplina na ito ay nag-aalok ng isang malakas at nagpayaman na lens kung saan titingnan ang nakaraan, at upang mas maunawaan ang ating sarili sa kasalukuyan. Isipin ang mga patay na scroll sa dagat, halimbawa. Ang kanilang pagtuklas ay nagbago ng aming pag-unawa sa mga teksto sa Biblia. Ang paghahanap ng mga sinaunang manuskrito na ito, ang ilang mga dating pabalik sa ikalawang siglo BCE, ay nagbigay sa amin ng mga bersyon ng mga teksto sa Biblia na mas matanda kaysa sa nauna ng kilala. Nag-alok ito ng mga iskolar ng isang natatanging pagkakataon upang ihambing at maihahambing ang iba't ibang mga bersyon, na sumusubaybay sa ebolusyon ng teksto ng Biblia sa paglipas ng panahon. Ang mga pagkakaiba-iba ay nagsiwalat hindi lamang mga error sa scribble, kundi pati na rin ang sinasadyang mga pagbabago, na nagbibigay sa amin ng mga pananaw sa mga proseso ng paghahatid ng teksto at interpretasyon sa buong siglo. Itinampok nito ang pabago-bagong katangian ng banal na kasulatan at ang kamay ng tao na kasangkot sa pagpapanatili nito. Ang Dead Sea Scroll ay naglalaman din ng maraming mga teksto na hindi biblikal, kabilang ang mga komentaryo, panalangin, at mga dokumento ng sekta, na nag-aalok ng isang kamanghamanghang sulyap sa relihiyoso at panlipunang tanawin ng oras. Ang mga dokumentong ito ay nag-iilaw sa pagkakaiba-iba ng mga paniniwala at kasanayan sa loob ng Second Temple Judaism, na nagpayaman sa ating pag-unawa sa makasaysayang konteksto kung saan lumitaw ang Kristyanismo. Isaalang-alang din ang patuloy na paghuhukay sa Caesarea Maritima. Ang sinaunang port city na ito, na itinayo ni Herodes the Great, ay nag-aalok ng isang kamanghamanghang window sa Roman-era Palestine. Ang mga arkeologo ay nagbukas ng mga nakamamanghang lugar ng pagkasira, kabilang ang isang kahangahangang daungan, isang nakasisilaw na palasyo, isang hippodrome, at isang malawak na network ng mga aqueducts at sistema ng kalinisan. Ang mga pagtuklas na ito ay hindi lamang naglalarawan ng teknolohikal na pagiging sopistikado ng Roman Empire, ngunit inihayag din ang pang-ekonomiya at panlipunang dinamika ng isang multikultural na lungsod. Ang pagkakaroon ng arkitektura ng estilo ng Roman sa tabi ng mga impluwensya ng mga Hudyo at iba pang kultura ay nagsasalita sa komplikadong interplay ng iba't ibang kultura at relihiyon sa rehiyon.
Ang pagtuklas ng mga artifact na may kaugnayan sa iba't ibang mga gawi sa relihiyon, mula sa pag-anong Romano hanggang sa Hudaismo at maagang Kristyanismo, ay nagtatampok ng pagkakaiba-iba ng relihiyon ng lungsod at mga naninirahan dito. Ang kasaysayan ng lungsod, na mayaman sa parehong kadakilaan at salungatan, ay nagbibigay ng isang nasasalat na likuran sa mga salaysay sa Biblia na naglalahad sa panahong yun, na nagpayaman sa ating pag-unawa sa pampulitika, panlipunan, at relihiyosong tanawin ng panahon. Nakikita natin ang mundo ng bagong tipan, hindi lamang bilang isang likuran sa mga ebanghelyo, ngunit bilang isang masigla, multifaceted na lipunan, na may buhay, pagkakaiba-iba at pagiging komplikado. Ang masusing pag-aaral ng mga artifact na ito mula sa masalimuot na mga mosaic hanggang sa mapagpakumbabang mga shards ng palayok ay tumutulong sa amin na muling mabuo ang pang-araw-araw na buhay ng mga taong nabuhay at nagtrabaho sa Caesarea, na nagpapahintulot sa amin na kumonekta sa nakaraan sa mas malalim at mas personal na paraan. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabasa tungkol sa kasaysayan, ito ay tungkol sa karanasan nito. At ang mga implikasyon ay umaabot sa kabila ng purong pang-akademiko. Ang pag-unawa sa makasaysayang konteksto ng Biblia ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa ating pag-unawa sa pananampalataya mismo. Makakatulong ito sa amin na pahalagahan ang kultura at makasaysayang mga nuances ng mga teksto sa Biblia, na humahantong sa isang mas nakakainis at may kaalaman na interpretasyon. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga makasaysayang kalagayan kung saan isinulat ang mga teksto sa Biblia, mas mahusay nating maunawaan ang kahulugan at kabuluhan ng mga kwento, hula, at mga turo na nilalaman sa loob. Ang mas malalim na pag-unawa na ito ay maaaring pagyamanin ng ating pananampalataya, na nagpapahintulot sa amin na makisali sa mga banal na kasulatan at ilapat ang kanilang walang katapusang karunungan sa ating kapanahon na buhay. Ang koneksyon sa pagitan ng arkeolohiya at pag-aaral sa Biblia ay sa makatuwid ay hindi lamang isang pang-akademikong hangarin, ito ay isang espiritual na paglalakbay, isang proseso ng pag-alis ng nakaraan upang maipaliwanag ang kasalukuyan, at mapalalim ang ating pagpapahalaga sa walang hanggang kapangyarihan ng salaysay sa Biblia. Ito ay isang paglalakbay ng pagtuklas na patuloy na magbubukas, na nagbubunyag ng mga bagong layer ng pag-unawa sa bawat bagong paghuhukay, bawat bagong artifact na hindi nabuksan, natuklasan ang bawat bagong manuskrito. Ang paghahanap para sa pag-unawa sa nakaraan ay isang testamento sa ating walang katapusang pagkamausisa, ang ating likas na pagnanais na kumonekta sa ating mga pinagmulan, at ang ating patuloy na hangarin ng kahulugan at katotohanan. Pag-isipan nito, ang Caesarea Maritima ay hindi lamang isang lungsod ng Roma, ito ay isang natutunaw na palayok, isang microcosm ng mundo ng Roma. Isipin ang nakagaganyak na pamilihan, isang cacophony ng mga tunog ang pag-aalsa ng mga mangangalakal, ang pagdurugo ng mga hayop, ang maindayog na klang ng martilyo ng panday. Ang mga amoy ay magiging pantay na matindi, ang mga pampalasa mula sa malalayong lupain na nakikipag-ugnay sa mga amoy ng isda mula sa kalapit na dagat, ang nakamamatay na aroma ng mga tan-aries, at ang matamis na amoy ng baking tinapay. Ay visualize ang magkakaibang populasyon, ang mga sundalong Romano sa kanilang gleaming arm, mga mangangalakal ng mga Hudyo sa kanilang tradisyonal na damit, ang mga pilosopong Greek na nakikipagtalo sa agora, at ang mga unang Kristiyano ay tahimik na nagtitipon para sa pagsamba. Hindi ito isang static na lipunan, ito ay isang pabago-bago, nagbabago na nilalang, patuloy na umuusbong, umaangkop, at tumutugon sa mga puwersa na humuhubog sa Roman Empire. Ang katibayan ng arkeolohiko ay nagbibigay daan sa amin upang muling mabuo hindi lamang ang pisikal na lungsod, kundi ang panlipunang tela ng mga naninirahan dito. Nakakakita kami ng katibayan ng iba't ibang mga klase sa lipunan, mula sa mayayamang piling tao na naninirahan sa maluho na mga vilya hanggang sa mga karaniwang manggagawa na nagtatrabaho sa iba't ibang industriya ng lungsod. Ang arkitektura mismo ay sumasalamin sa panlipunang stratification na ito, ang kamanghamanghang mga pampublikong gusali na naiiba ng husto sa mas katamtaman na tirahan ng mga karaniwang tao. Ang pag-aaral ng mga estilo ng palayok, halimbawa, ay maaaring magbunyag ng mga pattern ng kalakalan at pagkonsumo, na nagbibigay sa amin ng pananaw sa buhay ng ekonomiya ng iba't ibang mga pangkat ng lipunan. Maaari nating masubaybayan ang daloy ng mga kalakal, paggalaw ng mga tao, at pagpapalitan ng mga ideya lahat ay nag-aambag sa isang mas mayamang pag-unawa sa mga dinamikong panlipunan ng Caesarea.
Bukod dito, ang interplay sa pagitan ng mga awtoridad ng Roma at ng pamayanang Hudyo ay isang kamanghamanghang aspeto ng kasaysayan ng Caesarea. Ang lungsod ay isang sentro ng parehong kapangyarihan ng Roma at buhay ng mga Hudyo, isang testamento sa komplikadong ugnayan sa pagitan ng dalawang kultura. Ang mga pagtuklas ng arkeolohiko ay maaaring maipaliwanag ang mga tensyon at tirahan na nagpakilala sa relasyon na ito. Ang mga labi ng mga sinagoga, halimbawa, ay nagpapakita ng masiglang buhay na relihiyoso ng pamayanang Hudyo, habang ang pagkakaroon ng mga pag-install ng militar ng Roma ay binibigyang diin ang kontrol ng Roman sa rehiyon. Ang pagtuklas ng mga inskripsyon, kapwa sa Greek at Hebreo, ay nagbibigay ng napakahalagang mga pahiwatig sa pakikipag-ugnayan sa lipunan at pampulitika sa pagitan ng dalawang pangkat. Ito ay hindi lamang isang kwento ng salungatan, kundi pati na rin ang pagkakaroon, pagbagay, at pagpapalitan ng kultura. Ito ay isang nuanced tapestry na pinagtagpi mula sa mga thread ng kooperasyon at pag-igting, na inilalantad ang pagiging komplikado ng buhay sa ilalim ng pamamahala ng Roma. Hindi lamang namin pinagmamasdan ang kasaysayan, aktibo kaming nakikilahok sa muling pagtatayo nito, pinagsama ang mga fragment ng nakaraan upang lumikha ng isang mas kumpleto at nakakahimok na salaysay. Ito ang kapangyarihan ng arkeolohiya, ang kakayahang huminga ng buhay sa nakaraan, upang gawing nauugnay at makisali ang kasaysayan. Tumutulong ito sa amin na maunawaan hindi lamang ang mga kaganapan ng nakaraan, ngunit ang mga karanasan ng tao na humuhubog sa kanila. At iyon ang nagdadala sa amin sa kamanghamanghang mundo ng ekonomiya ng Caesarea. Mag-isip na lampas sa grand architecture at ang mga pampulitika na machination, isaalang-alang ang pang-araw-araw na buhay ng mga tao na nagpukaw ng nakagaganyak na metropolis na ito. Ang port, syempre, ay ang lifeblood ng Caesarea. Isipin ang patuloy na aktibidad, mga barko mula sa buong Mediterranean na dumating na may karga ng mga kalakal mula sa Egypt, Greece, at higit pa. Amphores ng alak, langis ng oliba, at butil, mga sutla mula sa silangan, mga pampalasa mula sa malalayong lupain lahat ay nag-aambag sa masiglang network ng kalakalan ng lungsod. Natagpuan ng arkeolohiko, tulad ng mga labi ng mga bodega at mga shipyards, ay nagpapahintulot sa amin na muling itayo ang logistic na kamangha-mangha na nagpapanatili ng pang-ekonomiyang makina na ito. Maaari rin nating pag-aralan ang mga uri ng mga shards ng palayok, ang mga estilo ng mga amphores, at ang komposisyon ng kargamento upang matukoy ang mga pinagmulan ng mga kalakal na ito at mga ruta ng kalakalan na sinundan nila. Hindi lamang ito tungkol sa mga numero at estatistika, ito ay tungkol sa paggunita sa nakagaganyak na pamilihan, ang mga nakamamatay na mga ngalakal, ang mga bihasang manggagawa, at ang mga manggagawa ay nag-aalis ng mga barko. Tungkol ito sa pag-unawa sa daloy ng kayamanan at mga mapagkukunan na humuhubog sa kaunlaran ni Caesarea. Higit pa sa daungan, ang panloob na ekonomiya ng lungsod ay pantay na pabago-bago. Natagpuan namin ang katibayan ng magkakaibang mga industriya, mga workshop sa palayok, kung saan ang mga bihasang artista ay lumikha ng maganda at functional na mga paninda, ang paggawa ng tela, kung saan ang mga tela ay pinagtagpi at tinina, metalworking, kung saan ang mga artista ay gumawa ng mga tool, alahas, at kahit na mga armas. Isipin ang mga tunog ng lungsod, ang clang ng hammers sa anvils, ang maindayog na pag-ibig ng mga looms, ang chatter ng mga mangangalakal at artista. Ang mga labi ng mga workshop na ito, ang mga tool na ginamit nila, at ang mga produktong nilikha nila, ay nag-aalok ng isang nasasalat na koneksyon sa mga bihasang kamay na humuhubog sa pang-ekonomiyang tanawin ng Caesarea. Maaari rin nating pag-aralan ang mga basurang materyales itinapon ng mga shards ng palayok, slag mula sa paggawa ng metal upang malaman ang tungkol sa mga proseso ng pagmamanupaktura at ang laki ng paggawa. Ito ay isang kamanghamanghang sulyap sa pang-araw-araw na gawain na nagpapanatili ng sinaunang lungsod na ito. Isaalang-alang din ang papel ng agrikultura sa ekonomiya ng Caesarea. Habang ang isang lungsod sa baybayin, ang Caesarea ay napapalibutan ng mga mayabong na lupain na nagbigay ng pagkain para sa mga naninirahan at nag-ambag sa kaunlaran ng ekonomiya nito. Ang mga pagsisiyasat sa arkeolohiko sa nakapalibot na rehiyon ay nagpapakita ng katibayan ng mga kasanayan sa pagsasaka, mga sistema ng patubig, at ang paglilinang ng iba't ibang mga pananim. Maaari naming magkasama ang isang larawan ng agrikultura na tanawin, ang mga pamamaraan ng paggawa, at ang pamamahagi ng mga kalakal na agrikultura.
Isipin na ang mga magsasaka ay nagbabantay sa kanilang mga bukid, ang mga pagdiriwang ng ani na nagdiriwang ng malaking halaga ng lupain, at ang paggalaw ng mga kalakal mula sa kanayunan papunta sa lungsod. Inihayag nito ang isang komplikadong interplay sa pagitan ng mga ekonomiya ng lungsod at kanayunan, na itinatampok ang pagkakaugnay ng sistemang pang-ekonomiya ng Caesarea. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa iba't ibang mga aspeto ng ekonomiya ng Caesarea, nakakakuha tayo ng mas kumpletong larawan ng istrukturang panlipunan nito at ang lugar nito sa loob ng mas malawak na konteksto ng Roman Empire. Ito ay isang kwento ng kalakalan, pagkakayari, agrikultura, at ang komplikadong pakikipag-ugnayan sa pagitan nila, lahat ay nag-aambag sa masiglang buhay ng sinaunang lungsod na ito. Ang katibayan ng arkeolohiko ay hindi lamang tungkol sa mga fragment ng nakaraan, ito ang pundasyon para sa isang buhay, paghinga ng muling pagtatayo ng isang lipunan na kumikilos. Ito ay isang testamento sa kapangyarihan ng arkeolohiya upang maipaliwanag ang buhay ng mga ordinaryong tao at ay connecte tayo sa kwento ng tao sa likod ng engranding salaysay ng kasaysayan. Ngayon, masuri natin ang mas malalim na tela ng Caesarea. Ang aktibidad na pang-ekonomiya na tinalakay namin ay hindi nangyari sa isang vacuum. Ito ay hinuhubog hinuhubog ang mga istrukturang panlipunan ng lungsod. Mag-isip tungkol sa magkakaibang populasyon, mga opisyal ng Roman, mayayamang mga ngalakal, bihasang artista, manggagawa, at alipin. Ang bawat pangkat ay sumikop sa isang tiyak na lugar sa hierarchy ng lipunan, at ang kanilang mga pakikipag-ugnay ay lumikha ng isang komplikadong sosyal na dinamikom. Tinutulungan kami ng arkeolohiya na alisan ng takip ang mga pahiwatig tungkol sa mga istrukturang panlipunan na ito. Ang laki at layout ng mga bahay, halimbawa, ay nagpapakita ng mga pagkakaiba-iba sa kayamanan at katayuan. Ang masalimuot na mga villa na may mga mosaic at frescoes ay kabilang sa mga piling tao, habang ang mas maliit, mas simpleng tirahan ay nakalagay sa karamihan ng populasyon. Ang pagkakaroon ng ilang mga artifact pinong palayok, na import na mga kalakal sa loob ng isang tirahan ay maaari ring magpahiwatig ng panlipunang paninindigan ng mga naninirahan. Nag-aalok ang mga libingan na kalakal ng isa pang kamanghamanghang pananaw. Ang uri at kalidad ng mga bagay na inilibing kasama ang namatay ay sumasalamin sa kanilang katayuan sa lipunan at paniniwala. Maaari rin nating pag-aralan ang mga labi ng balangkas upang malaman ang tungkol sa dieta, kalusugan, at pamumuhay, na nagbibigay ng karagdagang mga pananaw sa mga hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan at mga kondisyon ng pamumuhay. Isaalang-alang ang papel ng relihiyon sa buhay panlipunan ni Caesarea. Ipinagmamalaki ng lungsod ang mga kahangahangang mga templo na nakatuon sa iba't ibang mga Diyos ng Roma, pati na rin ang isang makabuluhang populasyon ng mga Hudyo na may sariling mga sinagoga at relihiyosong kasanayan. Ang pagkakaisa, at kung minsan ay sumasalungat, sa pagitan ng iba't ibang mga pangkat ng relihiyon na hugis ng mga pakikipag-ugnay sa lipunan at dinamikong kapangyarihan. Ang mga labi ng arkeolohiko ng mga istrukturang relihiyoso na ito, mga tampok na arkitektura, inskripsyon, at mga handog na voter ay nagbibigay ng mahalagang katibayan ng mga gawi sa relihiyon at paniniwala. Ang pagsusuri ng mga ito ay nananatiling nag-aalok ng isang window sa relihiyosong tanawin ng lungsod, ang mga tungkulin sa lipunan ng mga pinuno ng relihiyon, at ang mga paniniwala at kasanayan ng magkakaibang populasyon. Bukod dito, ang infrastruktura ng lungsod, ang mga kalsada, pampublikong gusali, at mga sistema ng kalinisan ay sumasalamin hindi lamang sa kapasidad ng ekonomiya nito kundi pati na rin ang samahang panlipunan. Ang pagtatayo ng isang sopistikadong aqueduct, halimbawa, ay nagpapakita ng isang antas ng pagpaplano ng civic at kooperasyon. Nakikipag-usap ito sa kakayahan ng mga awtoridad ng lungsod na ayusin ang paggawa, pamahalaan ang mga mapagkukunan, at magbigay ng mga mahahalagang serbisyo sa mga naninirahan. Samantala, ang layout ng mga kalye at pampublikong puwang ay nagmumungkahi kung paano lumipat ang mga tao sa lungsod, nakikipag-ugnay sa bawat isa, at na-access ang mga mahahalagang serbisyo. Ang pagkakaroon ng mga pampublikong paliguan, halimbawa, ay tumuturo sa isang panlipunang puwang kung saan maaaring makipag-ugnay ang mga tao sa iba't ibang mga klase sa lipunan. Kahit na ang mga nagtatanggol na pader ng lungsod ay nagsasabi ng isang kwento tungkol sa samahang panlipunan nito, na inilalantad ang mga mekanismo kung saan pinuprotektahan nito ang populasyon at mga mapagkukunan nito. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga aspeto na ito,
Lumilipat tayo sa kabila ng mga simpleng tagapagpahiwatig ng ekonomiya at sinimulan ang pagbuo ng isang mas mayamang pag-unawa sa buhay ng mga taong nabuhay at nagtrabaho sa kamanghamanghang sinaunang lungsod. Kaya, ano ang iba pang mga aspeto ng pang-araw-araw na buhay sa Caesarea na maaari nating alisan ng takip sa pamamagitan ng arkeolohiya? Gusto kong marinig ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video sa Roman Engineering Marvels, at sumali sa akin sa susunod na mas malalim namin sa kamanghamanghang mundo ng sinaunang kasaysayan. Hanggang doon, ito ay Marco, nag-sign off.